Welcome to EduPower through the lens of Humanistas. Hi mga ka-humanista! Welcome sa EduPower. Today, pag-uusapan natin how quality education connects to ending poverty through lenses of Humanistas. Okay, relax lang ha. Kwentuhan lang to, but with a purpose. Okay. So, ano ba yung mga napapansin yung problema when it comes to education and poverty dito sa bansa natin? Ayun, especially yung mga napapansin ko, lalo na sa mga balita, mga nahihirapan din yung nahihirapan yung mga estudyante, lalo tuwing bagyo, kasi nga kakanito ng infrastructure sa like yun nga, medyo poor infrastructure, tapos yung mga bata na nahihirapan silang pumasok since yung iba wala nga silang pera pambili ng pambayad para mag-commute. So like mas nahihirapan sila lalo na pag naulan kasi nga bagyo, tapos nabaha pa. Calamity-wise din talaga. Yes. Also sa tuition fee, di ba? Kahit naman mga estudyante ngayon talagang namumroblema sa tuition fee kasi sobrang taas na talaga. Kaya minsan ang iniisip na lang nila, ano kukunin kong course na pasok or kaya ng tuition fee na magulang ko, di ba? And yung iba, so yun nga, as she mentioned, yung iba dahil sa tuition fee, nagtatrabaho na lang iba kasi nga hindi nila afford talaga. Wala akong masabi. Okay. So, meron tayo dito, nag-interview kami or like nanghingi kami ng thoughts from other schools about these are thoughts of students, no? So, hindi naman sila lahat from UNIDA, pero ayan, we have student number 1. Please read it po. Okay. So, she is in 12th grade, 18 years old. So, isa sa mga question namin dito is kung anong course yung pinaplan nilang kuhain. Sabi niya is teacher or accountancy. Pero yung isa sa question ulit is, what course did you dream of pursuing but had to give up because of tuition fees? Ang answer niya is lawyer, but the tuition fees is sobrang mahal. So, why did she want to take this course? Sabi niya, gusto ko maging lawyer kasi gusto ko ipaglaban yung tatay ko na hindi niya naman talaga ginawa. Gusto ko patunayan, hindi lahat ng kinukulong ay masama. At dapat tanggalin ng mga pulis na mukhang pera na lumalabag sa law ng mga kapulisan. So, paano ba naka-apekto yung tuition fee sa desisyon niya for not pursuing it? Sabi niya dito, hindi naman kami gaano mapera para i-pursue ko yung lawyer. Siguro someday if may pera na ako, pwede ko na siya i-take nang walang pag-aalinlangan. So, ayan. Medyo nakakasad lang din yung kwento niya about her father. So, about dun sa thoughts ko, yung sa sinabi niya about dun sa law, oo kasi like, sobrang taas talaga ng tuition fee for law schools no? Pero kasi, yung pagiging teacher or accountant mo, Miss Student number 1, kung nakikinig ka man, is syempre may prilo pa yan. And habang buhay ka, kaya mo pa mag-aral. So, ay nakita natin yung challenge na finiface niya doon, no? So, money-wise naman siya. So, for our next respondent, he is 16 years old. He's from junior high school. Yan. Ang tanong namin dito is, what course are you planning to take, if any? Ang sagot niya is, Bachelor of Science in Aviation. Tapos, what course did you dream of pursuing but had to give up because of tuition fee? Sabi niya, wala naman. Pero, ang tanong namin bakit gusto niyang i-take yung course na? Sabi niya is, gusto niya maging commercial pilot. Tapos, how did the tuition fee affect your decision? Siguro hindi siya part ng poverty. So, sabi niya, it didn't affect me. Tapos, how did you give up? Sabi niya is, I wasn't planning to give up. Do you think college education in the Philippines is affordable and accessible for most students? Explain. Sabi niya, wala daw siyang answer for that. I think nakadepende rin dun sa nag-aaral. Kasi,
alam mo, student number 2, you are very privileged for not having any problema in terms of money. Siguro, napaghandaan ng parents niya yung pagsastudy niya, kaya wala siyang worry sa pera. Pero ayun, katulad nga nung sa student number 1 kanina, na-mention doon, no, yung sa inequality in terms of law. Tama. So, ayun. Kaya, nakita naman talaga natin yung difference nilang dalawa. So, ayun. Congrats, student number 2. So, privilege. I think naman it comes sa poverty. Pilipinas kasi halos lahat naman siguro is naghihirap sa tuition. Kanina iniisip ko yung sa student number 1 is pwede natin may example siguro si Charlie Kirk na pinapakita niya na yung pwede tayong kumuha pa rin ng the same education or umangat pa outside sa college na hindi naman kasi tayo limited lang sa college lang sa pagkuha ng information. Kaya ayun. Pero personally, diploma is diploma pa rin. That's something that you will hold on for the rest of your life. Ayun. Yun nga. Just wanna add para sa respondent number 2, mag-aral ka ng mabuti kasi you're very lucky kasi a lot of people hindi kaya talaga mag-aral. So, please, mag-aral ka ng mabuti. Okay. Okay. Respondent 3. Right. Ooh, it's another student. Ang age niya is 15. Wow, masyadong bata to. Wow. Nice. And same question pa rin, no? Kung ano yung plano niyang i-pursue ngayong college, no? Or sa pag-college niya, sabi niya is nursing. Wow. And gusto niya daw i-pursue is culinary arts. Why did you want to take this course? Because I dreamed about this since I was a kid. Wow. Grabe, sobrang laki ng pangarap. And how did the tuition fee affect your decision not to pursue it? Sabi niya naman, because the tuition fee is expensive. Tama yan. Sobrang mahal ng tuition fee ngayon. How did giving up your dream course make you feel? It makes me feel sad. Siyempre talagang nakakalungkot naman kapag yung gusto mo nang simula bata ka, hindi mo makukuha. Talagang nakakalungkot yan. And do you think college education in the Philippines is affordable and accessible for most students? Ang sabi niya ay hindi daw. Dahil from my observation, most of the college students started working just to pay for their tuition even though they're still studying. Yes, mga kaway-kaway sa mga working students dyan. Saludo po kami sa inyo. Ayun. So, ayun, nakita talaga natin yung differences nila, no? Pag money-wise talaga. Ano na iisip nyo yun? Like ngayon especially sa state ng country natin, madaming mga problema, like politically, lumalabas yung mga corruption, yung mga nalilimas na pera. Pero hanggang ngayon, kahit sobrang tagal na ng issue about dyan sa education, wala talagang nalalabas na kahit ano. Nakikita natin na hindi, may lahat naman ng estudyante is may equal rights to study. Siyempre, hindi lahat. Same yung estado sa buhay. Yung iba, they live in poverty. Yung iba naman, may mga pera talaga nakalaan for tuition. Yung iba, working student. So, ayun, sobrang magkakaiba talaga. Parang, may nakita kasi ako, like, bata pa to sa TikTok ko yata siya nakita. Yung isang bata, kaedad niya lang, kumakain yata yun, yung bata. Tapos habang nanonood sa iPad, tapos hindi siya gaano nabihisan ng ayos. Alam mo yung mga bata na pagala-gala lang sila. Ganon. Tapos, alam mo yung sa mata ng bata, magkaiba talaga. Makikita mo yung difference ng state ng buhay nila. Grabe, diba? Yeah. Yun, like, yun nga din, sabi din nung is, may mga tao din talaga na need na magtrabaho para lang mas sustentahan nila sila. So, masasabi ko lang, super proud ako dun sa mga tao din kasi gumagawa sila ng paraan para lang makapag-aral sila. And, ayun, kaya nila yun. I believe na kakayanin nila for their future. Yes. For our last respondent. Okay. For our last respondent, number 4, age 15. Yan. Bata pa nila. Puro bata. Puro bata.
Natanong dyan, are you planning to pursue college? Sagot niya, yes. What course? B is biology. Wow, bio. Sa question pa, what course did you dream of pursuing but had to give up because of tuition fees? Ang sagot niya, crime scene investigator. Angas yun. Why did you want to take this course? Sabi niya, I want to gather evidence like DNA and fingerprints to find out the scene and catch the criminals. Parang forensic science, no? Ano naman yung... Yun lang yung sagot niya. Do you think college education in the Philippines is affordable and accessible? Ayun, ang sagot niya is no, because there are still fees that not all students can afford. Alam mo yun, kahit sa mga state university, may mga estudyante pa rin na nabibigyan ng mga parang warning letters, no? Kasi may mga hidden fees din sila. Oo, kahit na sabihin nating state university yan, covered yan by the government, meron pa rin talagang bayarin. Tsaka mahal din talaga kasi sa college kasi yung mga projects, tapos syempre yung pamasahe mo pa araw-araw. Imagine that. The education is a part of our rights as a human, pero hindi lahat kayang mag-aral dahil sa poverty, no? Ano kayang pwedeng gawin na mga ano kayang pwedeng gawin ng mga nakaupo dyan? So, nag-aantay pa rin tayo hanggang doon. Siguro may mga movements, may mga tinatry silang improve, pero sana madama pa natin yung lalo, no? Pero kailangan ba natin pa mag-antay sa kanila? Or may tanong rin ako sa bilang estudyante rin and bilang rin na naghahanap rin sa trabaho natin. Importante ba talaga yung diploma or yung skill na makukuha natin? Or yung skill para matanggap sa trabaho na gusto natin? I think I remember one time, no, nagkaroon tayo ng group activity about yung sa mga paggawa ng policies. Isa yan sa nagawa ng ka-group ko, yung skill-based when it comes to hiring sa mga jobs or whatever man. Pero kasi talagang education pa din talaga yung hinahanap sa mga gano'n. Hindi natin yung masisisi kasi sa pag-aaral, syempre we learn a lot of things. Syempre kahit like di naman tayo mag-college in terms of experience sa buhay, meron pa rin naman nakuha pero they don't find it enough. Pero do you think na dapat ba silang mabigyan ng same opportunity with a person na may skill pero walang diploma sa taong may diploma lang? Sa tingin mo, pwede ba silang mabigyan ng same opportunity? Same opportunity. Kasi minsan kasi tinitignan yung diploma. Kunyari sa magtrabaho ka, tinitignan talaga yung kailangan ba na nakagraduate ba ng college or sa person na talaga na meron ng skill. Particularly doon. I think isa rin yung sa problema dito sa Pilipinas. Kasi nakapansin ko rin sa ibang bansa, hindi mo naman kailangan yung college graduate. Napapansin ko din here, kahit sa potato corner, you know the issue. Sa potato corner issue na kailangan, ang daming, di ba? Kailangan college graduate, tapos good looking pa dapat. Ayun. So yun nga, I think isa pa nga sa mga problema here sa Philippines na dapat din masolusyonan, hindi lang yung poverty. I think isa pa rin sa kailangan. Tsaka ayun, i-add ko lang, sabi nga ni Kyla, may mga tutunan tayo sa education na hindi lang for work. Madami tayong pwedeng matuto. For example, politics. Pwede tayong matuto doon kung sino yung boboto natin. So, ang education talaga, susi din siya para umunlad tayo. Not just sa pera, pero as a person. Pero in terms of yung sa tanong mo na should they have the same opportunity, oo naman. Pero kasi, yung sa pag-apply, whether they will, it requires them for a diploma or wala, depende yun sa trabaho kukunin mo, syempre. Let's say, gusto mo mag-IT, pero syempre dun, may kahit naman ilang taon ka lang nagkakalikot ng computer, di ba? Yun, syempre, doctor or lawyer, kailangan mo syempre diploma. Would you want depende pa din yun sa gusto mong trabaho or like trabaho pa. Pero yun nga, may mga tao din na dapat mabigyan din ng
opportunity Hindi, para... meron kasi iba na magtatrabaho na lang para makasurvive. Meron ng tao na para sa sarili nila. Poverty-wise na yan siya, no? Kasi, ay, siguro naman hindi naman, lahat naman ng tao gustong mag-aral. Alam mo, kahit hindi naman college yung aralan, personally, yung parent ko, specifically my mom, hindi siya college graduate, pero nag-test the training siya. Meron pa rin siyang certificate of participation na nagagamit niya yun. Kasi yun sa bread and pastry yun eh. Pwede niyang gamitin yun para mag-apply if gusto niya mag-work sa, alam mo yung mga nagbe-bake, ganun. Pwede yun. Tatanggapin siya doon. Pero ang funny lang, no, kapag iniisip mo na sobrang mahal ng tuition fee ng bawat students. Tapos yung pag nakagraduate ka, yung sahod mo. Ayun, one of the problem na. Imagine, nag-aral ka lang, let's just say, 4 years sa college. Tapos, hindi ko naman sinasabing masama na maging minimum wage. Pero, yun nga, nakakalungkot lang din talaga na nag-aaral ka, nagpakahirap ka ng ganun katagal, tapos may minimum wage earner ka. Example. Oo. Mga what? Ito, sobrang underpaid. Mga teachers. Health workers. Nurses. Yeah. Pati yung cameraman namin nag-a-agree na, di ba? Ano bang pwedeng action na gawin dyan? Even the students are calling out na those who are corrupted, yung mga tumihingi sila ng tulong, nagsiscream sila, di ba? Bakit wala pa rin nangyayari? Nasaan ba yung pondo? Sabi nga ng kaklas namin, ko lang eh. Siyempre, di tayo mag-mention ng ganun, baka makancel tayo. Pero ayun nga, in terms of education naman, syempre, di ba? Okay, so, wait lang. Sagutin lang natin to. Ano bang thoughts nyo kung saan ba dapat nilalaan yung budget or yung funds ng government para mas maayos siyang magamit? Siyempre, dapat talaga sa tao. For example nga, sa infrastructure, tingin ko kailangan din talaga maging maganda yung infrastructure ng mga eskwelahan. Hindi siya dapat maging substandard. Kasi, for example nga, Lumindol, dapat hindi siya masisira agad. Kasi nga, safety din ng students yung dapat natin isipin. So, I think, isa sa mga dapat din talagang pagtuunan ng pansin is infrastructure. Tsaka yun nga, like sinabi ko kanina, may mga estudyante na walang masyadong pera or naglalakad lang para makapunta sa school. Tapos pag nga bumabaha, kawawa sila lalo. So, I think, isa din yun sa dapat paglaan ng pondo is yung pagpapaayos din ng flood control. Tapos also, siguro, libreng sakay para sa mga estudyante. I think... di kawawa naman yung mga jeepney drivers natin. No, covered na siya dapat sana. Ng government. Kasi like para, malaking tulong din kasi yun. For them. Malaking tulong sa students, malaking tulong din sa drivers. Kasi babayaran sila ng government para ilibre nila yung mga students. Like, for example, lang sila ng jeep na itong jeep na to is for students din talaga. Kasi bayad na talaga siya ng government. I think maganda siyang plan. So, ayun nga. So, specifically talaga dapat yung pondo na yan nilalaan niya sa mga student, no? Why? Siyempre, that education is not an expense. It's an investment. Especially sa country natin na developing pa, diba? Dapat talaga pinaglalaanan yan. Nakakapagtaka lang. Bakit ba ayaw ng Pilipinas or ng mga government official na yan na magkaroon tayo ng mga edukadong tao, ng madaming edukadong tao? Bakit kaya? Number 1, takot kaya sila na yung mga susunod na henerasyon ay matalino na sa pagpili ng mga government officials? Or ayaw lang talaga nila? Baka kontento na sila sa kung anong state lang na nandito sila kasi they're living a comfortable life. Pero isipin nyo yun na sa bawat paglabas nyo ng bahay nyo, sa bawat tingin nyo sa gilid dyan, may mga batang hindi nakakapag-aral. Diba? Sobrang nakakasaya talaga yun. Para naman, i-summarize, syempre, start nga tayo. Summary mo na, conclude mo na. Ayun, so, to summarize nga, to summarize is naging kami ng opinions ng mga students about their experiences or struggles about nga sa
sa course nila na gusto kunin, and sa about tuition fee, kung may pera ba sila pala. And ayun, like, madami rin talagang estudyante na nahihirapan din talaga. At may mga estudyante din talaga na kailangan nilang i-let go yung pangarap nila kasi nga kulang sila ng Ayun pera. nga, sana yun lang naman siguro ang wish ko as a young student is marami pang maging young student. Kasi ayun, syempre education is a power. Lahat naman ng tao, syempre merong alam, pero iba pa rin ang maging edukado. Kasi iba yung matalino sa wise. Yes. Yeah. Iba yung intelligence sa wise. Kaya nga, yes. So, sana yung budget para sa edukasyon, hindi para sa Hermes na payo. It's Hermes pala. Hermes! Sorry! Ayun. Sige na! Yun lang, guys. Ayun lang. Thank you, Humanista. Kayo kaya, may masasabi kayong dalawa. Masasabi sa Reflection, guys. Kung anong naisip nyo. Oo. I think As yung students, ha? kaya nga na nasa sa atin yun, I think, kasi nagigets ko yun na meron silang gusto yung pursue. Dahil mahirap tayo, pwede naman tayo maging successful outside college kasi meron naman tao na iniisip na yung college is para umangat sila, pero pwede tayong umangat outside the college naman. Tsaka siguro pag naging successful na tayo, pwede natin i-pursue yung bagay na gusto natin i-pursue pagkatapos natin magawa yun. Yes. Ikaw, Shin? Talagang wait lang. Atake talaga. Parang hindi pa siya masyadong papasok sa Pero talaga so ayun sa mga yums dyan na syempre, as a young students, nararanasan ko rin yung mga nararanasan niya. Pero ang sabi ko lang talaga, laban lang tayo guys, kasi may mga susunod pa na generation at may mga susunod pa na taon na pwede pa tayong bumawi guys. Sobrang dami pa ng taon guys. Sobrang dami pang araw na pwede tayong bumawi. Kaya ako sa inyo, and sa mga nanonood dyan, huwag kayong susuko guys, laban lang. Yes, never lose hope. Yes. Talaga. So, ayun, let's take a moment to So, para naman po sa mga estudyante dyan, syempre, di tayo pwedeng puro daing lang tayo sa government about sa better quality of education. Gamitin din natin yung time natin para, kahit naman na medyo mahirap yung pag-aaral, syempre, i-push pa rin natin yung forward, gaya nga sinabi ni Shin. Tapos, let's make the world a better place. Not just for us, pero syempre sa susunod na henerasyon. That's all, Humanista. Sana may natutunan kayo and nagustuhan nyo tong podcast namin. Sana gustuhan yung chikana. Yeah. Kasi kung hindi, syempre dapat. Sobrang Amazona ng mga humanista, di ba? Yes. So, Okay. ang sasabi ko lang, padayon, Humanista. Padayon. Thank you. Okay, again, ayan. My name is Micaela Rizzi de Gamon. I am Jeremy Gabriel D. Bautista. I am Lady Chanel Sandra, your K-pop girl. Wow. And I'm Carmichael Villamos. And Bye, Humanista. Bye. See you Ano kung again. may intro pa? Bye-bye. Outro pa lang. Picture lahat. Picture kayo. Tumawag ba? Hindi, alarm. Dali, picture